Magandang umaga po, Bishop. Magandang umaga po. Pastor Lito, Pastor Rositas, Pastor Hill, Pastor Noel, Pastor Baby, at sa mga Pastor Bernard, Pastor Alex, salamat po. Amen. Hallelujah. At magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Kamusta po ang bawat isa sa ating lahat? Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Hindi naman po nababago yun. Ano mang kalagayan ng buhay at ang pangyayari sa ating pong kapaligiran, hindi po mapapasubalian ng katotohanan na ang Diyos natin ay mabuti at ang lahat po ng bawat isa sa ating pinagpapala lagi ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Blessed be your name, O God. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. God is good. Ngayon pong umaga, ay wina-welcome po natin ang bawat isa doon sa sanktuaryo. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo pong walang sawang pakikiisa at pakikibahagi po sa gawain ng Panginoon every Sunday na kung saan tayo pong lahat naman ay pinagpapala ng Panginoon. And lalong-lalo na sa mga kapatid po natin na bagamat hindi po natin nakakasama dito po sa sanctuary, ay nandun po lagi nakatunghay sa ating pong FB live streaming. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid po natin dito sa Metro Manila at sa mga outreaches po natin sa iba't ibang probinsya, sa mga pastors po natin and mga volunteer workers. Salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod. Ang Diyos po ang magbabalik ng lahat ng pagpapala sa inyong lahat. Maging sa bawat miyembro ng mga outreaches po natin. Salamat sa Panginoon. No, salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. At sa mga kapatid din po natin sa iba't ibang panig po ng mundo, nandun po nakakaabot po yung ating pong live streaming. Lalo na po yung Wednesday po natin, marami pong nanonood. Minsan nga, napag-uusapan po namin, maaring konti lang po kami doon kapag Wednesday, doon lang po sa likod ginagawa. Pero kapag bibilangin mo at panonoorin mo yung mga nandun po sa streaming, marami pong nanonood, mas marami. Kaya marami, mapatutunayan po natin na marami pong naaabot, no? Yung mensahe po ng grasya ng kagandahang loob, ng tapos na ginawa ng Panginoon, marami na pong nakakarinig po nito. Kaya naman, meron pong mga kapatid na nagpapahatid pa po ng kanila pong mensahe na gusto nila pag uwi nila sa Pilipinas kasi hindi po natin talaga member po yun eh. Yung mga iba po doon, hindi natin nakasama dito. Sa online lang talaga sila nakapakinig at napagpala at nagsasabi na pag sila po ay nakauwi po dito, ay gusto nilang makita daw po yung mga poging pastor. Hindi nag-amen yung mga pastor. Delayed reaction lang po. Hindi po. Gusto po nilang makita yung mga kapatiran, yung ganito pong setup na kung saan makakasama po natin sila sa pagpupurit pananambahan. Alam niyo po may biyaya doon sa nakikinig ka at nanonood ka sa live streaming, pero iba po yung saya at galak na naidudulot na nakikita mo yung mukha, yung countenance ng iyong mga kapatid na habang nagpupuri kayo, nandun yung kagalakan, kapayapaan, na yamang alam natin na hindi naman lahat. Lahat ba tayo pumapalakpak kanina at masaya? Maayos po yung kalagayan sa buhay, ibig sabihin, walang pinagdadaanan? Meron din, ano? Pero once we come into the presence of the Lord, sabi nga po, yung lahat ng kabigatan ay tinatanggal ng Panginoon at pinapalitan niya ng kagalakan at kagaanan. Amen? Kaya habang nagpupuri ka sa Panginoon, nandun po na lahat ng bago magsimula, lalo na bago magsimula ang word, binibigyan natin pagpapahalaga yung salita ng Panginoon, yung pagpupuri at pananambahan. Nandun po na tayo po yung napagpapala, even in just praise and worship na tinatawag. So, wala po yan doon sa bahagi ng programa, kundi sa panahon na kung saan tayo po nakatune in yung ating pong puso sa Panginoon sa pagpupuri at pananambahan sa Kanya. God is a good God na yung desire ng ating mga puso ay hindi po niya bibiguin. Bagkus, nandun po na lagi pong ipagkakaloob sa bawat isa yung lahat ng ating pong pangangailangan. Amen? At ngayon pong umaga, welcome po sa gawain po ng Panginoon. At alam ko po na bawat Sunday po, katulad po din ng Wednesday, ay pinananabikan natin na kung saan tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Nananabik po tayo na alam natin may pagpapala sa salita ng Panginoon. Amen? May pagpapala dun sa yung bang pagbibigay natin ng importansya sa kanyang mga salita. Amen? So, praise God. Ano pa po ba yung mga ilibang announcement? Siguro po, mamaya na lang po yung iba. And praise God,
tayo po ay mag-aral na po siguro. Let us go into studying the Word of God. So ngayon pong umaga, ang ating pong mensahe ay muli paalala sa bawat isa po sa atin. At maaring minsan po ay pagtutuwid kung may kailangan ituwid. Ganun po ang salita ng Panginoon eh. No, itutuwid yung dapat ituwid, papaalalahanan yung mga nakakalimot at nandun na palalakasin yung mga nanghihina. And katulad ng pinamamanhik ng pamunuan, magmula po kay Bishop, kay Pastor Citas at sa mga kapastoran, na lagi po natin bigyan na importansya yung salita ng Panginoon. Siguro bago ako magsimula, let us open dun po sa Proverbs chapter 4. Hindi ko man na-introduce yung ating pong pag-uusapan. Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22, pwede po. Babasahin po natin sa The Passion Translation, kung pwede po. The Passion Translation. Praise God, hallelujah. Sabi po doon, listen carefully, my dear child, so tayo po yung kinakausap ngayong umaga, to everything that I teach you, and pay attention to all that I have to say. So, self-explanatory po, hindi na po natin kailangan pang ano yan. Sabi po, makinig daw po tayo. Pakinggan natin yung lahat ng kanyang sasabihin. No? At sa pakikinig, hindi lamang po yung papasok kundi yung matamang pakikinig, yung pumapasok po dito sa puso, hindi yung lumalabas sa kabilang tenga. And pay attention to all that I have to say. Sa verse 21, sabi po, fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. Pag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, yan po yung ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napunuin po natin yung ating kaisipan ng mga salita ng Diyos. At sabi po, hanggang mag-penetrate po ito, pumasok sa ating kaibuturan, sa ating pong espiritu, no? sa kaloob-looban po natin. And last, sa 22, sabi po, then as you unwrap my words, they will impart true life and radiant health into the very core of your being. So may pagpapala po sa salita ng Panginoon. Habang binubuksan po natin, ina-unwrap po natin, binabalatan po natin yung regalo ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, sabi po, they will impart true life. No, magbibigay ng buhay, totoong buhay sa bawat isa na sa gitna ng anumang kinalalagyan po natin na nakakabagabag namang pangyayari, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng buhay. Amen? And radiant health. So ang salita ng Diyos, hindi lamang po sa mga problema natin kinakaharap, kundi pati sa mga kalusugan po natin, natin physical na katawan, our physical well-being. Kapag tayo po ay lagi pong nagme-meditate na salita ng Diyos, and as we believe and claim kung ano yung sinasabi ng salita, meron pong epekto ito sa atin. Nagkakaroon po tayo ng buhay. At buhay, hindi lamang masigla, kundi malusog din yung ating pangangatawan pisikal. So hindi lamang pang espiritu, kundi pati yung pangkaluluwa po ng bawat isa atin. Kaya nga, we need the Word of God every day. Amen? So ngayong umaga, we will apply those principles, those words na narinig po natin. We will hear the words of the Lord this morning. Amen? And the title of our message is, Blessed in Every Deed. So we are all blessed in every deed. Sa lahat ng ating ginagawa, pinagpala po tayo. Yan po ang sa tingin ng Diyos, yan po yung kanyang ninanais na maunawaan po ng bawat isa sa atin. And hahanguin po natin doon po sa aklat po ng James, chapter 1, verse 25. So hindi po sa Jaime, wala po kayo, kasi wala kayong makikitang Jaime. Diyan, Santiago po yun sa Tagalog. James 1:25. So basahin ko po sa King James Version muna. Sabi po, but those who look into the perfect law of liberty and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. So sabi po, but those who look into the perfect law of liberty. Sabihin nga po natin, perfect law of liberty. Perfect law of liberty. And continue therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed.
So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. O Diyos, amang dakila sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa patuloy na pakikipisan, pangunguna at pagtuturo ng Santong Espiritu, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya ngayong pong umaga. At patuloy, Panginoon, na umaasam na may dakilang bagay kang gagawin sa buhay ng bawat isa. At meron kang ipapaalala, ituturo, itutuwid, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, patungkol sa aming pamumuhay bilang Kristiyano upang makamtan po namin, Panginoon, ang pinakamainam, ganap, Panginoon, na kalooban mo sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, ngayon pong umaga ng iyong Santong Espiritu ang magpapaunawa sa bawat isa ng iyong salita. At Panginoon, hindi mo hahayaan na may isang kaluluwa, Panginoon, na lilisan sa lugar pong ito na hindi taglay ang pagpapala at pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, sa iyo po namin tinatagubilin ang nalalabing oras, Panginoon, ng gawain pong ito, habang patuloy po namin, Panginoon, na ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Pag binasa po natin ito sa Good News Translation, sabi po, but if you look closely into the perfect law of liberty that sets people free and keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, you will be blessed by God in what you do. And sa Tagalog, sabi po, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya. May narinig po tayong kautusan. So pag sinabing kautusan, law, di ba? No? So kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin, ganun. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang tao madaling lumimot. Ano po yung kanta na? Ang tao'y marupok kay daling. Lumimot. Kasi mga kainuman ko po noon, gano'n naman kinakanta. Kaya yun ang ginigitara ko noon. No? Yun po yung kanta namin. Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Totoo po ba yun? Sino po ako? Biglang sinabi, ewan ko po, ano po pangalan niya? Nakalimutan agad ako. Hindi po. Ganun po ang tao eh. Kaya hindi po sasabihin ito ng Diyos kung ang tao nandun po na hindi nakakalimot. No, hindi niya na tayo paalalahanan. Kasi katulad po niyan, tayo po mga Kristiyano, iisa lang po ba yung mensaheng narinig natin ngayong umaga? Wala naman po akong kasabay na nagsasalita. Ano? Pag may nagtuturo dito, wala naman kasabay na nagsasalita. Iisa lang po yung ating mga narinig na mga salita. Amen? Pero bakit po, pag pinag-usapan na o tiningnan na yung epekto nito o resulta nito sa buhay po natin, bakit iba-iba? Bakit yung iba tanggap na tanggap yung mensahe na kapag minsan ay marinig mo nagpapato, alam mo, bless ako doon sa salitaan. Yung last Sunday na message, kasi alam mo ba nung linggong ito, nandun na in-apply ko, tapos nangyari sa akin. Pero meron namang iba, pare-parehas naman nakapakinig, pero sabi, wala lang. Parang hindi naman umepekto sa akin, sa'yo lang. Hindi po maaari, isa lang yung salita eh. Although maaring may iba tayong mga concerns at meron mga mas priority ang Lord na gagawin sa buhay po natin. Pero once na tayo po, iisa lang katotohanan. Kapag tayo po ay sama-sama, nagkakaisang tumanggap sa salita ng Diyos ng buong puso, hindi man, siguro, yung material na bagay na hinihingi mo, hindi man dumating. Pero doon sa paglago, lalago po tayo. Amen? No, yung maturity na lang. Huwag na doon sa kung ano tinanggap. Siya tumanggap ng mga pagpapalang material. Bakit ako wala? Hindi yun eh. Pero kung parehas kayong nakinig, inaasahan at marapat lamang na parehas tayong lalago sa pagkakilala natin sa Panginoon at sa ating relasyon sa Kanya. Amen? Pero bakit merong Kristiyano na sabihin, they keep on maturing, patuloy po na pag kinausap mo, napakalalim na. Kahit nga minsan bago. Pero meron namang matagal na, pero pagkausap mo parang, nandun pa rin siya papunta pa rin sa promised land.
tayo pabalik na, hindi naman, hindi po natin inaano yun. Iba-iba po kasi yung pagtanggap. Pero kung tayo po ay makikinig, sabi po, we will not only be, sabi po, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Kung tayo po, itutuon natin yung ating pandinig sa Panginoon at kung ano sinasabi niya, tayong lahat ay magsasaliksik, no? At nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap. So, kautusan or law. Marami pong law in the scripture. Hindi na po natin naman pupuntahan doon since hindi naman po yun yung yung pong gustong sabihin ng Panginoon sa atin. But there are laws in the scriptures. Meron pong law of Moses and law of Christ, di ba? Nababanggit yan, naririnig po ba natin yan, tinuturo? Law of Moses, yung under the old covenant, no? Yung pong 10 utos. Tapos, meron pong law of Christ. And meron din pong law that was written on our hearts, tinatawag din pong royal law, and there is the law of sin and the law of the spirit of life. Marami pong hindi po natin, hindi ko po ipaliliwanag sa inyo pa mahabang po. The law of righteousness and the law of faith. No, marami po yan. Pero dito po, sa ating pong pinag-aralan, but those who look into the perfect law of liberty, the perfect law of liberty, kautusang ganap na nagpapalaya. Yun po yung ating pong dadaanan lang po sa ating pong pag-aaral. The perfect law of liberty is the flawless and perfecting rule of Jesus Christ in our lives. The perfect law of liberty is the flawless and reflecting rule of Jesus Christ in our hearts. Ibig sabihin, yung ganap, kautusang ganap na nagpapalaya ay ang walang kapintasan at sabi po, ganap o perpekto na mga prinsipyo ng Panginoon na itinuturo sa bawat isa sa atin. No, hango dun sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. When James calls it the perfect law, sabi po, the word he uses in Greek is teleios. Nung sinabi pong perfect law, sabi po, ang ginamit po ni James dito is, sa Greek ay teleios, means brought to its end, finished, wanting nothing necessary to completeness. So wala nang kailangan pa para makumpleto, kundi kumpleto na. Perfect. At sa Strong's Dictionary, sinama po yun sa definition na complete. So, para ang pinatutungkulan po dito ay yung pong tapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. And Jesus Christ Himself. Actually, kapag, although hindi po natin maari pong matakel po dito, yung law of liberty is the flawless and perfecting rule of Jesus Christ in our lives. And the law of liberty is another name for what James calls the word of truth. Sa James 1:18, may nabanggit po doon na word of truth. Or yung sinasabing the implanted word that can save you sa James chapter 1, verse 21. Sabi po, the word of truth. Yung truth lamang po O yung word na muna, word of truth. Sino po yung word na sinasabi sa John chapter 1, verse 1? The word became flesh. Sino po yun? Jesus. Yung truth, sa John 14:6, ano po sinasabi? I am the way, the truth, and the life. Sino po yung nagsasalita doon? Si Jesus. So, pag sinasabing, but those who look into the perfect law of liberty, as parang sinasabi mo, na ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa tapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, na nagbigay ng kalayaan sa atin, sabi po, sa mga tao na doon po nakatingin sa finished work of the Lord Jesus Christ, or Jesus Christ Himself, kapag tinuon natin ang ating paningin sa Kanya, sabi po, tayo po ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng ating gagawin through our Lord Jesus Christ, through His finished work. So, ang sinasabi, but those who look into the finished work of the Lord Jesus Christ and continue therein, and he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. No, kapag tayo po ay nakatingin sa tapos na ginawa ng Panginoon at kay sa ating Panginoong Hesukristo mismo, sabi po tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Meron pong kautosang ganap na nagpapalaya.
At yun po yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So in contrast with the never-ending demands of the old covenant of law, di ba, alam naman natin kautusan. Kautusan na madalas hindi po natin kayang gawin. Yun po yung nakapaloob dun sa old covenant law. But since we have received the Lord Jesus Christ and His Spirit, sabi po, the Spirit of Christ complete us and make us whole. So tayo po ba ngayon ay kumpleto na? Ganap na? Hallelujah. Sabi po sa Colossians 2:10, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. You are complete in Him. Puro labis, walang kulang. Kasi tayo, di ba? Ano ba yung walang labis, walang kulang? Pero sa Panginoon, sabi po, puro labis, walang kulang. Labis ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Amen? Although tayo minsan kulang-kulang. Hindi, iba po yung kulang sa kulang-kulang. Yung kasabihan lang, di ba? Para kang kulang-kulang. Ano ba yung kulang-kulang? Di ba? Medyo kulang sa pag-iisip, parang gano'n. Pero tayo, kaya ngayong umaga, sabi mo nga sa katabi mo, wala kang kulang. Akala ko sasabihin nyo, hindi ka kulang-kulang. Hindi mo. Ibig sabihin, kumpleto na tayo, ganap na tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So anumang pangangailangan mo ngayong umaga, you are complete in Him. Maaring wala lang yung manifestation pa, hindi mo patangan, pero papunta na sa'yo. Amen? And use your faith. By grace through faith po yung pagpapala, dumadaloy sa buhay po ng bawat isa. Kaya kailangan po kalakip din yung pananampalataya. At yung pananampalataya na ginagamit natin, hindi naman ating pananampalataya, kundi pananampalataya ng Diyos na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya napapaniwalaan natin even the impossible things to happen, kaya nating paniwalaan. Kaya nga pananampalataya No? Pananampalataya yan ng Diyos. Bakit po? Kasi alam nyo, hindi po natin kayang mabuhay ng pananampalataya lang natin. Madalas yung pananampalataya natin, bumabagsak Sabihin na natin, pinagaling na tayo ng Panginoon, pero pag may naramdaman tayong sakit, ano po yung lumalabas sa labi natin? Sumusumpong, bumabalik. Bumabalik, ganun ang tao. Pero nandun po na, ang Panginoon, in Him we are complete. So the law of liberty describes what Jesus has done. So yung sinasabi pong perfect law of liberty ay pinapahayag lamang po kung ano ang ginawa ng Panginoon, what He has done, perfectly fulfilled or completed. He completed the law, the requirements of the law, para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba? Kailangan po masunod lahat ng kautusan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Panginoon. At lahat po ng nire-require ng batas na dapat niyang gawin para maipagkaloob sa atin ang kalayaan at maipagkaloob sa atin yung kaligtasan, ay pinulfill po ng lahat ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at sinelyuhan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nandun po na, the law of liberty describes what Jesus has done, perfectly fulfilled or completed the law. And the fruit He will bear in our lives is perfect liberty, ganap na kalayaan when we yield to Him. Nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Kanya, naranasan natin po yung ganap na kalayaan doon sa mga kautusan na nagpapahirap sa atin na hindi po natin kayang gawin. So dito po sa atin pong binasa, but those who so look into the perfect law of liberty and continue therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed. Pansinin po natin, this man shall be blessed in his deed. Naka-encounter na po ba tayo ng mga pagkakataon na nagkamali tayo ng pagkaunawa sa sinasabi ng speaker o meron tayong nabasa na mali yung pagkakaintindi natin, na may misread natin yung mga bagay. No, sa Bible, nung Friday po, na pag-usapan po na si Bishop magtuturo na po ng about rightly dividing the Word of God at talagang ituturo na po, hihimayin yung salita. Kasi kailangan yung mga preposition doon sa bawat salita, yung mga grammar, kailangan maano mo para maunawaan mo ng maigi.
Kasi yung for, yung in, yung by, yung mga ganun pong mga bagay doon, minsan sa pagkaunawa, nagkakamali. Kaya sabi ni Bishop, yung exegetical studies, naalala ko tuloy yung Word of Grace sa nung ako pa nag-aaral pa nasa GMA 7 pa noon yung what is the meaning then and what is the meaning now. Yun lang naman ang pag-aaral po sa Bible. Kasi iba po yung kinakausap na, yung audience, kung sino audience, aalamin mo lang. Tapos kung sino kinakausap at sino yung nagsasalita. So kung noon sinabi para sa mga Israelita, hindi para sa atin yun. May mga bagay na ganun po, na hindi po applicable sa bawat isa sa atin sa pamuhay natin. Di ba, yung umiinom ng lason, di ba, na kahit natapakan niya yung ahas, hindi siya maaano, tapos kahit uminom siya ng lason, ay hindi siya malalason, hindi siya mamamatay. Iba ginagawa po yung literal. So sa pag-aaral sa Biblia, kailangan maunawaan. Kaya dito, alam niyo ba na itong word na binasa natin, James 1:25, doon sa bandang huli, this man shall be blessed in his deed. Madalas, lalo na kung tayo po, pag-aaralan natin na tayo ngayon ay namumuhay na sa grasya, dati po tayo namumuhay sa batas, ngayon makikita mo na yung pagkakaiba. Kasi yung uri ng buhay na meron tayo, nakasalalay yan, doon sa pagkaunawa natin sa salita, kung ano ang tunay na sinasabi nito para sa bawat isa sa atin. Nung sinabing, this man shall be blessed in his deed, many people think that it says, this man will be blessed for his deed. So yung in at saka for. Sabi po, hindi po sinabi na, this man shall be blessed for his deed. Hindi sinabing, pagpapalain ang taong ito dahil sa kanyang ginawa. So, yun po ang pagkakamali. This man shall be blessed for his deed. When in reality, it actually says that this man will be or shall be blessed in his deed. So doon pa lang maano mo na yung pamumuhay ayon sa batas at pamumuhay ayon sa kagandahang loob ng Panginoon sa grasya. In the Old Covenant of Law, applicable po yung una. This man shall be blessed for his deed. Kasi noon po, performance. Kailangan sa lahat mo nang gagawin, dapat maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Sa lahat ng iyong ginagawa. At doon nakasalalay, doon sa gagawin mo, yung pagpapalang tatanggapin mo mula sa Panginoon. So you will be blessed for your deeds. Pero under the new covenant, sabi po, it actually says that this man will be blessed in his deed. Tayo po na nakipag-isa kay Kristo, namumuhay sa grasya ng Panginoon, sa lahat ng ginagawa po natin, tayo po ipagpapalain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. So not for our deeds, but sabi po, we will be blessed in our deeds sa ating pong ginagawa. Pastor, kahit na masama yung ginagawa, sobra naman tanong yun. Alam naman natin ang tama at mali. Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng masama, ay pagpapalain ka pa ng Diyos doon. Hindi po ganun. Dangan nga lamang sa buhay po natin, di ba, marami tayong ginagawa na, minsan nagdadalawang isip tayo, ibe-bless kaya ako ni Lord? Kasi magnenegosyo ako o kaya mabuti yung intensyon mo, ibe-bless kaya ako ni Lord. Kapag tama po yung intensyon ng puso po natin, wala pong pag-uusapan dyan, ibe-bless yan ng Panginoon. Lahat ng bagay natin ginagawa. Amen? Hallelujah. So, yun po yung under the old covenant. Man shall be blessed for his deed. But under the new covenant, sabi po, man will be blessed in his deed. Under the Old Testament law, people were blessed for their deeds. In the New Testament, under grace, people are blessed in this deed, in their deeds. So, in the Old Testament, the blessing was the result of what people do. Doon po sa lumang kautusan, sa lumang covenant, in the Old Testament, the blessing was the result of what people do. Kaya kailangan nila talagang magsikap eh. Kailangan nila talagang gumawa. Kailangan talaga nilang magtrabaho.
sapagkat doon sila mapagpapala. But now we are under grace, hindi po ibig sabihin, pinaging tamad na ang mga tao o wala nang gagawin ng tao. Kaya lang, gusto lang ng Panginoon maipakita na ginawa niya, yung benepisyo ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. In the New Testament, blessing ay nagiging source pa nga and reason for what we do. Minsan ito pa yung, kaya ka ngayon gumagawa, kaya ka ngayon nagmamahal, kaya ka ngayon nagiging tapat sa Diyos, sapagkat naranasan mo yung kanyang grasya. So yung blessing na tinatanggap mo, hindi mo itinuturing na dahil sa iyong ginawa, kundi ito pa yung pagpapala ng Panginoon. That's why, yung lahat ng mga blessing na yon ay gusto mong i-share. No? Gusto mong ipamuhay. Gusto mong gawing totoo sa buhay mo. So, in Ephesians chapter 1, verse 3, sabi po, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ." So, we are already blessed. Sabi po in Ephesians chapter 1, verse 3. Actually, yung Ephesians, pag pag-aaralan mo, alam ko, minsan naituro na Bishop, pagbabasahin mo yung Ephesians chapter 1, hanggang sa verse 3, ay mababasa mo po doon yung lahat ng mga pagpapala na pwede mong tanggapin, bunga ng iyong pakikipag-isa kay Kristo. No? Yung pong lahat ng mga biyaya ay nakasulat po doon na maaring tanggapin ng isang mananampalataya mula sa Ephesians 1. At doon din nakalagay yung ating pong identity sa Kanya, yung sonship at yung plano ng Panginoon sa atin. Sabi po, pagbabasahin, dadaanan mo lang siya, marami pong sinasabi doon na patungkol sa atin. Since we are now joined to Christ, we have been given the treasures of redemption by His blood. Tapos, marami pong pagpapala. Through our union with Christ, we too have been claimed by God as His own inheritance. Hanggang sa verse 3 po yan, marami pong sinasabi. At marami pong pinatutungkol sa bawat isa sa atin. Sa chapter 2, "And His fullness fills you even though you were once like corpses, dead in your sins and offenses." Nandun po na binago tayo ng Panginoon, "But God still loved us with such great love. He is so rich in compassion and mercy." So yung mga bagay na yung pinatutungkol sa atin. Sa Ephesians chapter 1 hanggang sa verse 3, nandun po na we have already been blessed with every spiritual blessings of God by His grace. Through His grace. No, dahil sa Kanyang kagandahang loob, yung lahat ng pangangailangan natin sa pang-araw-araw, pati yung pamumuhay, na may kabanalan, yung kakayanan, binibigay na sa atin ng Panginoon. And every material blessings. No, yung kailangan natin, kagalingan, lahat-lahat. Kung ano man ang pangangailangan mo, sabi po, nandun po na, pinagkaloob na ng Panginoon. So yung Ephesians starts with God's blessings to us, given to us, before anything is told us to do, which comes in chapter 4. Pagdating sa chapter 4, may part na tayo. At meron na pong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero inuna niya munang sabihin sa atin, blessed na kayo. No, lahat ng pagpapalang kailangan nyo, nandiyan na. Tapos pagkatapos noon, magpatuloy kayo sa pamumuhay. So ito yung mga mangyayari, may mga pagsubok man darating, pero nandun po na, we are already blessed. No, minsan, laging naaalis po sa ating kaisipan. Nakakalimutan po natin na tayo po ay kumpleto na, ganap na. Sapat na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo tumanggap ng pagpapala. Ang kailangan lamang po natin ngayon ay ipamuhay na lang. Panampalatayanan. No? Yung kanya pong ginawa, and look unto the perfect law of liberty and continue therein. Sabi po, hindi lamang tayo yung bang nakikinig ng pagkatapos ay makakalimutan po natin, kundi sabi po, i-apply po natin sa ating pong mga buhay. Every principles na galing po sa Panginoon. So, the believer's work are the fruit of being blessed by God. Kaya bago ka gumawa ngayon, pinagpala ka na eh.
So hindi mo naman kailangan pagtrabahuhan yung pagpapala. Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magtatrabaho. Hindi po yun ang sinasabi ko. Yung bang tayo magsisikap sa sarili nating kalagayan, mag-iisip tayo ng paraan para tayo pagpalain, gagawa tayo ng sarili natin diskarte, yun po yung hindi kalooban ng Panginoon. Sapagkat lahat po ay pinagkaloob niya na sa atin. So, ngayon, kapag tayo po'y napagpala, di ba, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, wala kang ibang desire kundi, katulad nun dati, sa relihiyon, kapag pinagpala ka, anong gusto mong gawin? Gusto mong bayaran eh. Gusto mong balikan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa'yo. Although in the New Testament, siyempre po may response tayo sa kanyang grasya. Wala namang taong pinagaginawan mo ng isang bagay, mabuti man o masama, na hindi magre-response, hindi tutugon sa kung ano ginawa mo. So kung mabuti ang ginawa mo sa isang tao, ano po ang response ng isang tao? Yung initial reaction po niya, magpasalamat. At pagkatapos, di ba, maghahanap din siya ng kaparaanan para naman somehow, i-compensate o ibalik sa'yo yung bang, bilang pasasalamat, yung ginawa niya para sa'yo. Gusto mong ibalik sa Kanya. So bilang Kristiyano, living under the New Testament, under the New Covenant, meron po tayong response din naman eh. Kapag ginawan tayo na mabuti ng Panginoon, gusto natin, we are blessed to be a blessing. Yun po yung response natin. Gusto natin maging pagpapala din sa iba. So, sa Panginoon naman, gusto naman natin ding maglingkod. Pero not in the Old Testament mindset na, eto nagtatrabaho ka, bayad ko sa iyo yun. Ngayon, yung kagandahang loob ng Diyos, yung finished work ni Jesus Christ, tapos nagbunga ng pagpapala sa iyo, ang positibong tugon natin, Lord, ito yung paraan ko ng pasasalamat lang eh. Yung pag-attend sa Bible study, pag-pray, okay, pag-praise and worship, ganun. So, yung maliliit na bagay, pero hindi na yung katulad ng dati na gusto mong bayaran ng Panginoon, kundi response na lang, pagtugon. Dahil nakadama ka ng pag-ibig mula sa Kanya, iibigin mo rin ang iyong kapwa. Dahil anumang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay ginagawa mo sa Panginoon. So may response, may pagtugon. Kaya inaasahan sa bawat isa atin na meron tayong response. With the grace of God that we have received, dun sa finished work na nagdala sa atin ng pagpapala, meron tayong pagtugon. At positibong pagtugon, yung meron tayong gagawin. Pero hindi na yung paggawa na katulad ng dati na gagawa tayo on our own strength, on our own intellect, at ipagmamalaki pa natin na ito naglilingkod ako, ito, nagbibigay ako, ito binless ko yung kapatid ko. Pero sa kaloob-looban mo, ayaw mo sana. So, the believer's work are the fruit of being blessed by God. We have been declared holy by His grace, so now we can live a holy life. No? Kaya ba nating mamuhay na may kabanalan, hiwalay sa grasya ng Panginoon? Ako, wala akong tiwala sa sarili ko eh. Na kaya kong gawin yon. Kaya nga nag-decide ako na imbis na magbarko ako, magpapastor na lang ako eh. Kasi yun ang nilalagay ng Panginoon sa puso ko. Dahil hiwalay doon sa gawain ng Diyos, hiwalay sa relasyon ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, ako na alam ko yung sarili ko nga lang, alam ko na yun, na hindi ko kakayanin na wala ang Panginoon. Na talagang may tendency, malakas ang tendency na mahila ulit ako ng mundo. Pero ganun pa man, dahil sa grasya ng Panginoon, now we can live a holy life. Yung buhay na may kabanalan, napakahirap po noon. Yung napaka-imposible sa bawat isa sa atin na masunod natin ang kalooban ng Diyos, yung mahalin mo ang iyong kaaway. Kaaway nga eh. Di ba sabihin mo, kaaway nga, bakit mamahalin? Hindi ko kaya yun, Lord. Pero ngayon ba, you can testify na minsan may pagkakataon sa buhay natin, yung mga kaaway natin, pinatawad na natin. Amen? At binigay sa kamay ng Panginoon. Lord, bahala ka na, ikaw na gumanti. Hindi. Ibig sabihin, yung bang, Lord, ayoko nang magdala ng galit, ayoko nang magdala ng sama ng loob, gusto ko makalaya, Lord. Bahala, pinatatawad ko na siya. Di ba? Mahirap po yun.
Yung pag sinampal ka sa kaliwa, bibigay mo yung kanan. Mahirap po magpakumbaba na kapag tinatapakan ka na. Amen? Mahirap tanggapin yung mga sinasabi ng iba na halos yung bang sumusugat sa damdamin mo. Marami tayong karanasan, marami tayong patutuo dyan. Pero bakit ngayon kaya na natin gawin yung lahat ng mga bagay na imposible? Because of the grace of God. Because of the perfect law of liberty. Yung ganap na nakautusan na nagpapalaya sa atin ng mga sinasabi sa ating aral ng Panginoong Yesus. No, nagagawa na natin. So, the blessings of God are the resources we tap into the work for God. Yung blessing din na nagmumula sa Panginoon, yan po yung pinagkukunan natin, pinagguhugutan natin para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, the deeds of the New Testament Christian should come from faith in what God has freely given by His grace. Sabi po, the deeds o yung mga gawa ng mga Kristiyano sa kasalukuyan na namumuhay sa grasya ng Panginoon, sabi po, ay nagmumula sa pananampalataya sa kung ano ang ginawa ng Panginoon at binayaran niya, no? Yung kanyang kagandahang loob. Doon po tayo humahango. Kaya yung mga ginagawa mo ngayon, yung mga kabutihan, yung mga positive response na pinamumuhay mo, sabi po, it is freely given by His grace. Wala tayong may pagmamalaki. So, kaya lang tayo umiibig dahil inibig niya tayo. Kaya lang tayo nagiging matuwid sa ating pamumuhay sapagkat ibinigay niya at pinagkaloob niya, niregalo niya sa atin yung kanyang katwiran. Kaya tayo nakapagpapatawad sa ating kapwa sa kahit anumang ginawa sa atin ay dahil pinatawad tayo ng Diyos. So it's all by His grace. Doon po nanggagaling, doon po bumabalong. Yung mga bagay, mabubuting bagay na ginagawa natin ngayon, ang nag-uudyok po yan, dyan ay, nagiging daan ay yung ginawa ng Panginoon naman para sa bawat isa sa atin, doon sa krus ng Kalbaryo. In Romans chapter 5, verse 5, sabi po, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given for us. Sabi po, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts. So by the Holy Spirit who has given for us. Kaya wag natin sabihin, wala akong kaya ng ibigin yung aking kaaway. No. Ibinuhos na po ng Diyos ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So hindi mo pwedeng sabihin, wala ako noon, meron ka. Bunga ng banal na Espiritu Santo na sinasabi po sa Galatia 5:22. No? The fruit of the Holy Spirit, ano po yun? Love. Love. Hanggang sa huli, love. Love lang yata natanda. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, self-control. No, yung lahat ng yun. Iilan pa lamang po yun, no? Pero parang yun na yun eh. Kabuuan na yun. Sapat na yun para masabing ikaw ay nasa iyo yun. Masarap na maunawaan na kaya na nating mabuhay na kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, binuhos lahat sa atin yun. Yes, it was given to us. Nandun po na From the root of being blessed freely with God's love, we can now love others by grace through faith. Dahil nananampalataya tayo na tayo man din ay inibig na ng Diyos. At kahit nagaano yung ating pong nagawang kasalanan, tayo po ay pinatawad at hindi po natin tinanggap yung parusa sana para sa atin, yun lamang maunawaan mo yun, kaya mo nang ibigin ang kapwa mo eh. No? Hindi ka na magdadalawang, hindi ko kaya. Kaya mo na. Why? Because una kang inibig ng Diyos. So, ang Diyos sagana sa kanyang
Grace sa kanyang mercy sa bawat isa sa atin. Ano po yung grace? Undeserved, unmerited favor. So, sa grasya, sinasabi natin hindi tayo karapat-dapat, pero tumanggap tayo. So, that is grace. Don't get what you don't deserve. Pero yung mercy, sana tatanggap tayo ng parusa dahil sa atin pong ginawa na kasalanan, pero hindi natin tinanggap yung parusa. That is mercy. At mayaman ng Diyos sa mercy. No? Nandun po na, ito po ay, kanina, nasa prayer ni Ate Yayin, sabi po niya na, yung pag-ibig ng Diyos ay sariwa bawat umaga. Sa Lamentations, di ba? Chapter 3, verse 22 hanggang 23, sabi po, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His mercies never fail. They are new every morning, and great is your faithfulness. Ano yung kinakanta natin? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi po ako natatakot na paggising ko sa bawat umaga. Alam ko mayroong pag-ibig ng Diyos na nakalaan para sa akin. Kahit na anuman ang makaharapin natin, kahit anuman ang mangyari, hindi magbabago yung pag-ibig ng Diyos, sariwa para sa bawat isa, sa bawat umaga. At kung mahal na mahal ka ng Diyos, bakit ka matatakot? Bakit ka pa mag-aalala? No, basta't ikaw, ituon mo lang ang iyong pandinig. No, ang iyong paningin sa Panginoon, sa kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. And once na ang mga salita ng Diyos ay matama mong pinakinggan at pagkatapos mo makinig ay isinabuhay mo, sabi po, lahat ng iyong gagawin ay pagpapalain ng Panginoon, ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga bagay pala na hindi ako napagpapala dahil hindi ko naman in-apply eh. Alam niyo po, every word that we are hearing every Sunday, o yung meditations po natin every morning, kung tayo po ay makikinig lamang for that still small voice of the Lord. Yung bang kada umaga, yung bang nagme-meditate ka, nagkakaroon ka ng devotion, under grace ba, meron pang devotion? Amen. Mas lalo. Kung noon, yung init o yung apoy mo, yung bang gusto mo, madaling araw, although ngayon, wala namang specific time talaga na hinihingi para sa bawat isa atin. But now, yung kahit na saglit na inilagi mo sa Panginoon, that quality time na inalat mo para sa Panginoon, hallelujah, hindi po mababayaran yun. Nang maraming panahon na nagbabasa ka lang ng word, pero wala namang pumapasok. Sabi po, listen to His voice. At hayaan mo mag-penetrate doon sa kaloob-looban mo yung bawat salita. Hallelujah. Yan lang po yung kailangan eh. Lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng mundong meron tayo. Sabi nga nila, no more dramas. Hindi po eh. Kasi nakakalungkot lang na habang lumalaon at tumatagal tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon, doon pa tayo nawawalan ng gana sa Word of God. Samantalang napatunayan na natin ito sa mga nagdadaang panahon ng buhay natin na tayo po'y pinagpala talaga ng salita ng Diyos. What we are now, right now, bunga po yan ng kung paano po tayo nakinig at kung paano po yung pinakinggan natin, pinasok natin sa ating po mga puso't isipan at isinagawa po natin. At nung isinagawa po natin, then, nagkaroon ng manifestations yung mga pagpapalang inilalaan sa atin ng Diyos. Kaya kung nagtatanong ka, bakit ba ako hindi binibless? Bakit hindi dumadating? Walang problema sa Diyos. Nandiyan na yung blessing eh. So, yung pananampalataya natin, consistent ba? Yung ating bang pagsasagawa ng kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ginagawa pa rin ba natin? O baka nalilihis po tayo? So, sabi po, for every
principles in the New Testament, we find that God has already deposited by His grace within us what is necessary to live it out. Kahit nga yung kakayanan, Lord, ang hirap naman kasi ng mga prinsipyo mo parang kakaiba. Para ako tumaas, kailangan ko magpakumbaba. Hindi yan ang prinsipyo ng mundo. Sa ginagalawan kong ito, dapat makipaglaban ako, dapat makipagmataasan ako sa kanila, sumabay ako. Kasi kung hindi ako sasabay, hindi ko maaabot yung kanilang narating. Alam niyo po, hindi po natin kailangang makipagsabayan. The favor of God is upon us. Because yung perfect law of liberty, nandun po na, doon lang tayo tumingin sa tapos na ginawa ng ating Panginoon. Sabi po, we will be blessed in our deeds. Sa lahat ng ating gagawin. So, ibig sabihin lang pala, manampalataya tayo at tayuan natin kung ano talaga ang sinasabi ng salita. And even din po sa hindi lamang po sa pagpapala. Kasi minsan, masarap pag-usapan yung pagpapala. Dapat tayuan mo yung mga prinsipyo, magbigay ka, hindi po Mas mainam po yung sa pamumuhay natin pang araw-araw na masunod natin ang kalooban ng Diyos. So, the deeds of the New Testament Christians should come from faith in what God has freely given by His grace. Binigay na po sa atin. And we prostrate God's grace by putting the cart in front of the horse. Alam niyo po ba yung karitela o karosa na hinihila ng kabayo? Isipin po natin kung ang cart ay nasa unahan. Mahihila ba niya? Baliktad, yung sumakay ka dun sa nagpasyal ka sa pasyalan sa, Manila. Yung pinipill drip ng mga bata. Diba, sumakay ka daw, nakita mo yung karitela nasa unahan ng kabayo. Paano lalakad yun? No? Ganyan po yung ginagawa natin kasi sa grasya ng Panginoon Na para bang, narinig natin, pero kung ano yung sinasabi, iba naman yung ginagawa natin. So we prostrate God's grace by putting the cart in front of the horse. To put the cart before the horse ay analogy lang po yun. For doing things in the wrong order or way. Di ba ang proper, dapat yung kabayo nasa unahan, inihila niya yung karitela. Hindi yung karitela nasa unahan, tapos kabayo nakasunod. So maraming mga bagay tayo na ginagawa na taliwas sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, para ka maitaas, dapat magpakumbaba ka. Akala natin, yun ang mali. Mali yun, Lord. Bakit magpapakumbaba? Para itaas, dapat, di ba, maging confident ako, yes, tama po yun. Pero sana yung kumpiyansa natin pa sa Panginoon pa rin. Kasi minsan talaga yung confidence natin nagmumula lang sa ating na-attain na educational attainment. Minsan, matalino naman ako, kaya ko yan. No. So, wag po natin gawin yung bang hindi sundin yung kalooban ng Diyos. Kung ano sinasabi ng salita, yun Wala na, hindi mo pwedeng baguhin. Kung ano yung sinasabing prinsipyo ng Diyos, para tumanggap po tayo, hindi mo pwedeng baguhin. Para ka magkaroon, ano sinasabi, tinuturo ng Panginoon? Dapat kang, para ikaw ay tumanggap, dapat kang magbigay. Prinsipyo. Pero pag babaguhin mo yun, hindi tatalab. Walang mangyayari. So, many seek to be blessed because of the good deeds they do. Marami, nandun pa rin sa pamumuhay na kung saan, para pagpalain, pinagmamalaki yung kanilang mabubuting gawa. Marami naman gumagawa ng mabuti, no? Marami naman po. Lahat naman tayo gumagawa ng mabuti. Pero ang tanong is, bakit ba tayo gumagawa ng mabuti? Yung intensyon ng puso po natin, ang Diyos lang nakakaalam. Kasi merong gumagawa ng mabuti sa kapwa. May mga Kristiyano na sinasabing gumagawa ng mabuti para hanggang ngayon gusto nilang bayaran yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ito, Lord, nagbigay ako. Malaki to.
Ito Lord, perfect yung attendance ko. Ito Lord, yung kapwa ko, ganito Alam mo, nakakainis man siya Lord, pero binless ko siya. Yung intentions of our heart. No? Marami, pinagmamalaki yung kanilang ginawa. In the New Testament, our deeds are fruit that comes from the root of God's blessings that are given to us freely in Christ. Kaya tayo tumatanggap ng biyaya dahil sa tapos na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos nating tumanggap ng pagpapala, yung pong ating ginagawa, yung po ay bunga mula doon sa roots of God's blessing. Ibig sabihin doon po sa ugat ng pagpapala na kung saan nagmumula sa Diyos. Response to the grace of God. Sa lahat ng ginagawa natin, it is just a response to what God has done sa buhay po ng bawat isa. So, merong paggawa. Pagkatapos matanggap ang biyaya, hindi maaring wala kang pagtugon. Kaya the Christian is called to the works of faith. Works of faith. Mga gawa na may pananampalataya. In 1 Thessalonians chapter 1, verse 3, sabi po, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. So remember without ceasing your work of faith, so gawang may pananampalataya, labor of love, and patience of hope. When we are living under the grace of God, makikita to sa buhay po ng bawat isa sa atin Merong gawang may kalakip yung pananampalataya. Pananampalataya doon sa tapos na ginawa ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin talagang hindi naman inaalis sa atin na wala tayong gawin Mas lalo nga tayong, si Pablo, di ba, nung matapos niyang makilala ang Panginoon at yun yung kanyang goal na lang sa buhay, mas makilala ng mas malalim ang Diyos. Kinonsider niyang basura, basahan, at walang halaga yung lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang kanyang relasyon sa Diyos. Nandun po na, parang sinasabi ni Pablo, sabi niya, kaya ako gumagawa ngayon hindi dahil sa masipag ako, hindi dahil sa kaya ko lang gawin, kundi ito na lang yung response ko doon sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa akin. Na bagamat ako ay chief sinner, ako ay wala nang talagang pagtungkol sa pag-uugali, wala nang sasama pa sa akin, makasalanan ako. Pero since nadama ko yung pag-ibig ng Diyos, ito naman yung gusto kong ipadama. Yung pag-ibig ng Diyos na nadama ko, gusto kong madama ng ibang tao. Ganon din po ba yung ating mentalidad? Living under the New Testament or under the New Covenant, yun po yung kaisipan. Na kung ano man ang tinanggap mula sa Panginoon, yun po yung ating ibabahagi sa ating kapwa. Ganun lang po kasimple. Wala pong ibang pinagagawa siya sa atin na katulad ng, gawin mo yung katulad ng ginawa ko sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. Sinasabi lang niya, kung ano yung tinanggap mo sa akin, yung pagtugon, work of faith. Dahil sa pananampalataya mo, kung ano yung pinanampalatayaan mo sa akin, na ibinigay ko sa iyo, yun yung pag-ibigay mo rin. You live out every word. No, you live out every principles na tinanggap mo sa akin, i-apply mo. Huwag lang manatiling nakikinig ka. Kasi ilang panahon lang, makakalimutan natin No, makakalimutan na natin. So, Christians are called to works of faith. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, sabi po, therefore, we also pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. So, what we do should come from faith in what God has already given and done for us. Anumang bagay na atin pong gagawin, sabi po,
ay marapat lamang na nagmumula sa pananampalataya sa kung ano na yung ibinigay sa iyo ng Panginoon at kung ano na yung bang nagawa niya para sa iyo. Naramdaman mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Ipadama mo sa kapwa. Di ba? Diniklara tayong matuwid ng Panginoon. We are the righteousness of God through our Lord Jesus Christ, and live in righteousness and do righteous deeds. Ganun lang po yun. At hindi mo naman kailangan manipulahin o ikaw hindi mo kailangan magano. It comes naturally, outflow ng grasyang tinanggap mo na gagawin mo yan sa iba. Yun, noon nga hindi natin alam ang grace, no? Pero di ba, may pagkakataon na nung una kang na-born again, ano yung una mong ginawa at gusto mong gawin? Yung natanggap mo yung mensahe. Ako po, mahihain po ako eh. At may ano din, lalo na kasi ibang-iba naman yung pagiging Kristiyano sa dating buhay mo. Yung kasama mo lagi araw-araw, mga manginginom at mga ano. Tapos biglang na-born again ka, ang pag-uusapan nyo lagi si Jesus. Tapos sumama pa ako nung isang camp meeting, pagkatapos ko ma-born again, camp meeting. Pagbaba ako sa camp meeting, yung apoy sa puso mo, yung gusto mo mag-serve ka agad eh. Kasi sabi ko, yun lang, yung mali yung pamamaraan, bilang ganti sa ginawa ng Diyos para sa akin, gusto ko magano. Pero di ba tama naman? Hindi mo alam, grasya na yun eh. Yung ginagawa mo, response mo yun doon sa ginawa ng Panginoon. Gusto mo, yung mabuting balita na tinanggap mo, gusto mong ma-share. Kaya noong mga panahon po na yun, pag sinabi po ni Kuya Sani, ikaw magsishare sa jeep, wala akong magawa. Naunahan niya akong sabihan, sana sasabihin ko, ako na lang prayer ha. Lagi akong nauuna na, ikaw magmula Rotonda hanggang Santolan po. Nandun ka lang, magbibigay kami ng tracts, mga youth. Magbibigay po kami ng tracts. At hindi ko alam kung nakikinig sa akin yung mga nasa jeep. Basta ako salita ng salita, wala po, hindi ka na kung ano magiging sasabihin sa'yo. Una lang, natatakot ka, baka mamaya kung ano sabihin sa akin, o debatihin ako, no. Nandun po na magsishare ka. Kasi parang ang init, yung pananalangin, naku, lahat ng prayer meetings napupuntahan mo eh. Why? Parang ina-attribute mo yun since nakatanggap ka ng biyaya na ganito, na bago ka, tapos yung bang naramdaman mo yung kahalagahan mo sa Diyos, gusto mo maranasan din ng maraming tao. At lalong-lalo na po sa kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan na meron tayo ngayon. Hallelujah, we have to rise up. We have to shine. At yung ibig sabihin, magliwanag tayo. Na ang pagliwanag ni Kristo sa buhay po natin, makita nung iba. At hindi rin po pwedeng sabihin lang na, noon, alam ko, pag ganun, yung nadideprive ka na hindi ka nabibigyan ng chance magsalita pa ganun dati. Alam ko nung once nung na-born again tayo, ganyan yung gusto natin eh. Gusto nating i-share. Yung lahat ng tinanggap natin, gusto nating, alam mo ba? Kaya pag may nakatabi ka sa jeep, alam mo ba kapatid, pwede bang makausap ka sandali? Mahal ka ng Panginoon. Nagtataka sa'yo mo, kaakyat lang nito, mahal ako ng Panginoon. para hindi mo nga nilibre sa pamasahe, pero masigit pa sa pamasahe yung binigay mo sa Kanya. Amen? Hallelujah. So positive response po natin. Pag tumanggap ka, magbibigay ka. At meron kang ibabahagi. So, and it should come from faith in what God has already given and done for us. Yun lang naman ang gagawin natin. Yung hindi ginawa sa'yo ng Panginoon, hindi mo talaga ma-share yun. Pero lahat ng ginawa sa'yo ng Panginoon, pwede mong i-share. At yung kasi yung pinanampalatayanan mo, yun ang ginawa sa'yo ng Panginoon. So, parang sinasabi, God tells us to love each other. Lagi po yun, sinasabi na salita, mahalin natin ng isa't isa. Pero kung meron tayong Old Testament mindset, ang gagawin natin, we will try in our own energy and resources of the flesh to try to love in hopes of us deserving God's blessing. Kasi sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, pag siniway mo,
baka hindi ako tumanggap eh. So gagawin ko na lang. Kahit na, okay na tayo pero nakataas yung kilay mo. Yung bang sinasabi mo, okay na tayo, pinatawad na kita, pinatawad mo na ba ako, okay. Pero pag talikod mo, naku, nakasimangot ka pa rin. Parang hindi naman niya, maraming ganyan ngayon. Maraming orokan, maraming plastic king. No? Hindi po, pero pag may Old Testament mindset, nun talaga. Ipipake mo lang para, kaya mo ginagawa, sige na nga. Napilitan ka lang, sige na nga, gagawin ko para i-bless na ako ni Lord. May ganong mindset eh. Lalo na kung hindi mo nauunawaan yung pamumuhay sa Old Testament and this New Testament time. Pero sabi po, those who have New Testament mindset understands that God only requires of us what He has already put within us. Ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, pag merong bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin yan, nandiyan na yan sa iyo. Yung kakayanan, yung pamamaraan, nandiyan na sa iyo yan. Yung kapangyarihan, yung anointing, nandiyan na sa iyo yan. Kaya pinagagawa sa iyo. So, you can only give what you have. Di ba? Yun po yung kasabihan. Ang kaya mo lamang pong ibigay ay kung ano meron ka. So, meron ka bang pag-ibig? Ibigay mo. Meron ka bang tinanggap na kapayapaan sa Diyos? So, makipagkapayapaan ka. Meron ka bang tinanggap na joy? Na isang patak, kaya ang isang katutak. O, di ba? Kahit na maraming problema, basta may joy. Hallelujah, nakakangiti ka pa rin. In the midst of the storms and trials and persecutions, kaya mo pa rin ngumiti. No? So, kaya mo rin ma-impluwensyahan yung iba na sa ngiti mo pa lamang, maaalis yung kanilang galit. O lalong silang nagalit dahil ngumiti ka, may ngising Hindi naman po. No? Iba-iba yung Kristiyanong palangiti. Meron bang Kristiyanong pala si Mangot? Blessed are the men. Di ba? Happy. Pag sinabi pong blessed tayo, we are happy. No? Katumbas po ng salitang pinagpala ay masaya. Kaya ngayong umaga, masaya ba kayo? Amen. So kung masaya kayo, pinagpala din po kayo. Praise God. Kasi isa po yung kahulugan nun. Pag sinasabi mong, I am blessed, I am happy. So pag wag mong sasabihin na lang na, I am blessed, pero sisimangot ka, hindi. Kasi hindi mo maaring i-fake yung nararamdaman mo mula sa loob. Parang kanina po naramdaman ko, hindi ko alam kung bakit there is that joy na bigla ko napasigaw, praise God. Ganun po eh. Kasi hindi mo mako-contain yun, hindi mo pwedeng itago. At tayo pong lahat, hindi natin pwedeng itago na ang katotohanan na tayo po'y pinagpala na at ganap na tayo sa harapan ng Panginoon na wala nang kulang sa atin. Parang yung panalangin nung kainuman ko lagi nun. Ama namin, penging kanin, ulam na lang ang hahanapin. May kulang pa rin. No? Nag-pray ka pa no? Ama namin, penging kanin, meron ng kanin, ulam na lang ang hahanapin. Pero at least ulam na lang. Pero may kulang pa. Pero sa atin na wala po tayong kulang eh. It was all done at the cross. Binayaran na lang. Kaya lang, it's up to us when we come to Him in faith at i-claim natin yung mga biyaya. Yun na lang naman ang pinag-uusapan dito eh. Tapos na po yung labanan. Wala na pong labanan. Meron tayong pang araw-araw na sinasabi, yung spiritual warfare, tapos yung mga pangyayari siguro sa pang araw-araw natin. Pero wag na natin i-consider na labanan natin yun. Yun po ay laban na ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi na tayo nakikipaglaban sapagkat nasa atin na po ang pagwawagi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. We are more than conqueror and we are victorious to our Lord Jesus Christ. So, hallelujah. Kaya, ganap na po tayo sa Panginoon. Yes, may mga, sabi nga po, may ginagawa ang kaaway para guluhin tayo.
Pero yung para talunin tayo, alam niya namang na hindi niya na tayo kaya sapagkat nasa atin ang Panginoon. And if God is on our side, who can be against us? And who can win over us kapag nasa atin po ang Panginoon? At tayo po'y namumuhay lamang sa biyaya ng Diyos. We don't need to struggle. Stand still and see the blessings of the Lord coming and overflowing in our lives. Maaring sa ngayon, medyo, Pastor, hindi maganda, yes. Pero hindi naman mananatiling ganyan. There are seasons in life. At may pagkakataon din sa buhay po natin na maaring dumadaan tayo ngayon sa pinagdadaan natin, daan lang tayo. Lagi naman natin narinig, wag na tayong tumambay lang. Daanan lang natin yung mga problema. Kasi kasama naman po talaga yan eh. Pero yan po yung reality ng buhay. Pero mas merong realidad, yung katotohanan. Ito ay yung sinasabi ng Panginoon at yung kanyang tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Totoo po yun. Totoong nangyari. So kung totoo po yun na pinaniniwalaan ng bawat isa atin, totoong magaganap yun sa buhay po ng bawat isa. Ayon sa ating pananampalataya na nagmumula din sa Panginoon. Pero mo lahat, pag inisip mo, lahat naman pala galing sa Panginoon. So wala ako dito eh. Totoo po. Kaya lang hindi natin nare-realize na wala naman talaga tayo doon. Hindi naman tayo ang may concern kundi ang Diyos ang concern sa bawat isa sa atin. Lagi natin iniisip yun, yung about our concerns, ano yung pangangailangan natin. Samantalang, higit kesa sa'yo, merong nakakaalam ng lahat ng concern mo and He is always available and able to accomplish anything that concerns in us. Samantalang meron siyang kakayanan at lagi siyang nakalaan para po gawin yung mga bagay na kung ano man yung sinasabi natin concern natin sa buhay. Concern natin about our relationship with our loved one, concerning our finances. Akala natin, Lord, hindi mo lang alam kung anong nararamdaman at pinagdadaanan ko ngayon. Sabi ng Lord, 2,000 taon na nakakaraan, dinaanan ko yan eh. At ginawa ko yan para maka-identify ako sa inyo kung ano yung nararamdaman nyo. Kaya ngayon, hindi mo lang nakikita. Di ba yung classic na kwento ng footprints in the sand? Na inaakala natin minsan kapag may pinagdadaanan tayo na lang ang dumadaan doon. Yung pala, karga-karga tayo ng Panginoon. Hallelujah. So praise God. What we do should come from faith in what God has already given us and done for us. Ulitin ko po, sa Panginoon, sa pamumuhay ng grasya, lahat po tayo ay tumanggap ng labis-labis, walang kulang. Huwag nyo nang sasabihin yung, ano yung isa? Yung kasabihan, walang labis, walang kulang. Pero sabi ko nga, labis-labis, walang kulang sa Panginoon. Praise the Lord. So, yung mindset po natin ay mabago. At patungkol naman sa pagsasabuhay o pagsasagawa ng mga prinsipyo ng Panginoon, and even yung command na nagmumula sa Panginoon, in the New Testament, we find that God has already deposited by His grace within us yung mga kailangan po nating sa buhay para tayo po, matanganan po natin, matayuan natin yung bawat salita ng kanyang sinasabi. So the book of James says, when we meditate on the perfect law of liberty and look into it as a mirror, we will be blessed in our deed. So ang kailangan lang po dito ngayon, tayo po ay tumingin. At yung mga napapakinggan po nating salita, isabuhay po natin. Sabi po, do not just be a hearer but a doer. Our lives will change only when we are doer of the word. You cannot be a doer of the word just by being a hearer. Pag sinabi bang doer of the word, nagaganap na yon kapag nakinig ka lang? Hindi po. Hearer ka pa lang nun kapag ikaw yung nakikinig. So you cannot be a doer of the word just by being a hearer of the word. O sinasabi ni James po dito, hindi niya po kasi ipapaalala sa bawat isa kung hindi ito yung tunay na nagaganap eh. Sabi po, ano po yung missing?
kung bakit hindi po natin naisa sa buhay yung bawat salitang pinakikinggan po natin. Ano po yung parang sinasabi na missing link po doon? So you can only be a doer by being, una, at higit sa lahat, be a meditator of the Word. Hindi mo naman maisa sa buhay yung salita na isang beses mo lang narinig. Ano po? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So yung meditation. Kaya nga yung mga salita na tinatanggap natin, nilalagay natin, tinatago natin sa puso't isipan natin eh. So yun po yung paalala ng Biblia. And you cannot be a doer, sabi po, kapag nakikinig ka lang. Kundi ang talagang dapat gawin, i-meditate. And to meditate means to chew the Word of God. Pag tinanggap mo yung salita, bilang pagkain ng ating kaluluwa, ngunguyain mo. At para po makuha natin yung lahat ng nutrients mula sa isang pagkain, ano po ang dapat gawin? Yung manner ng pagkain po natin? Dapat dahan-dahan at talagang hinunguya po natin hanggang sa lahat ng katas niya, lahat ng mga vitamina at nutrients niya mapunta po sa ating katawan. Ganon din sa Word of God. Narinig niyo po dito ang salita ng Panginoon. So you hear the Word of God. And you can only be a doer by meditating on what you have heard. Pag-uwi natin sa bahay o sa ating pong personal devotion, balikan natin. Yun po lagi sinasabi, di ba, ni Pastor Rositas, na pahalagahan natin ang salita. Na lagi po natin, hindi lamang po natin pag-aralan, kundi sabihin natin. No, sabihin natin yung salita. Kasi na-build up po yung ating pananampalataya sa pagsasabi kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So, the missing key to heart transformation o yung pananaw natin is yung meditation on the Word. So, meditate the Word. Kailangan po nating pahalagahan ang salita ng Diyos. The book of James says na kapag po mineditate natin yung perfect law of liberty, yung finished work of the Lord Jesus Christ, and anything that concerns in His Lordship sa buhay po ng bawat isa sa atin, sabi po, mababago yung pananaw natin at mababago din mismo yung buhay natin. Kasi dito din sa James, din sa mga sumusunod na talata, nalintulad din tayo sa isang taong nagsalamin, no? Na pumunta ka sa salamin, nakita mo, hindi mo naman inayos, umalis ka lang, di ba? Tapos, wala. Walang nangyayari. Walang pagbabago. So, sa Word of God, makikita natin yung sarili natin yung pangangailangan natin. At kapag nandun po na nangusap sa atin ng salita, kung ano yung sinasabi nito, gawin po natin. The perfect law of liberty is the grace of God, which is the opposite ng law, Old Testament law. When we meditate on the grace of God, then what we will do will come from our faith, and blessings will be released by our actions of faith. So, sabi po, kapag tayo po, pinagbulayan natin yung grasya ng Panginoon, natural lamang po na yung gagawin po natin ay magmumula sa kung ano yung sinasabi ng salita, sinasabi ng Panginoon sa atin, at ang blessing po ay marirelease pagkatapos po nating, nandun po na ating pong tinayuan yung salita, ginawa po natin, sinabuhay po natin ng may pananampalataya. So darating po yung manifestations ng blessing. Pero kung wala ka namang, narinig mo lang, wala ka rin ding ginagawa at hindi mo pinapamuhay yung salita ng Diyos, do not expect blessings to come. Kasi ang tawag po doon, foolishness. No, kalokohan yun na wala kang ginawa, nag-expect ka ng magandang resulta sa buhay mo. Sana kung may ginawa ka, at least mag-expect ka. No, pero tapos pag walang nangyari, parang meron kang katwiran para questionin ng Diyos. Kasi ginawa mo yung kanyang pero His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts.
hindi pa rin natin mapag-aanuhan ng Diyos eh. Kaya ang kailangan lang, sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod ng may pananampalataya sa kanyang tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang mga anak na pagpapala lamang sa pagsunod sa kanilang mga magulang. Kaya minsan kahit na ganitong edad ka na, may pagbabalikan mo lang, balik lang ng tanaw. Sana kung sinunod ko pala yung mga magulang ko noon, hindi napahaba yung paghihirap ko. Sana yung magandang kalooban ng Diyos naganap na sa akin. Parang ganun. Diba? Pero dahil minsan nga, hallelujah, medyo malambot yung ulo natin, kaya, di ba, napapariwara. Pero sa mga anak na susunod sa magulang, lalo na Kristiyanong magulang, wala naman sigurong gagawin niya na paggagawa sa iyo na bagay na ikasasama mo. O kaya lang, ang desisyon sa tao pa rin. Wala pa rin po tayong magagawa doon. Pero ang ano lang natin, paalalahanan sila. At minsan ginagamitan na nga natin ng mga scriptures na minsan parang pinakukonsensya mo na, wala pa rin nangyayari. Because may sarili silang kaisipan. No, may sarili silang kaisipan. Pero ang pinakamaganda nun, live by example. No, hindi man ganap, hindi man sila perfecto, pero at least meron silang nakikitang mga mabubuting bagay, yun ang gagawin nila. Meron may kahinaan sila sa ganitong bagay, pero merong mga bahagi na kung saan na ituro mo sa pamamagitan ng mga ginagawa mo, lalong-lalo na yung bang makakatulong sa kanilang pagkatao, sapat po na biyaya yun. Ano na po yun bilang sa mga magulang? Trophy na po yun. Pero talagang hindi perpekto eh. So, ganun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, the perfect law of liberty is the grace of God. So, when we meditate sa Word of God, kung ano yung sinasabi ng salita na pinaniwalaan po natin, it will be released by our actions of faith. We need the blessings in the natural, however. Kasi sabi po sa Ephesians 1:3, that all the blessings of God have been given to us in heavenly places. So all the blessings binigay sa heavenly places. So ibig sabihin, binigay sa spiritual realm. Paano namin matatanggap yun? Nasa spiritual realm pala. Hindi pa namin nakikita. So, we need the blessings in the natural. Amen? Hindi lang po sa spiritual realm. So, we draw from the spiritual to the natural by faith. Yung spiritual realm ay nandun po na kung ano ang sinasabi ng Diyos ng mga pagpapala, matatanggap lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi binayaran na naman lahat niya, kagalingan. So hindi mo nakikita yung kagalingan, pero sabi po, for healing to flow and to manifest in the natural, ano po kailangan natin? So by grace, through faith pa din. Through faith. So, ibig sabihin, pananampalataya. Faith must be released before it will draw from spiritual realm. Kailangan munang hindi din yung dumating yung pagpapala, saka mo palang gagamitin ng pananampalataya. Hindi pananampalataya yun. Yung pananampalataya, wala pa yung biyaya, wala pa yung blessings, yung tangible blessings, nandun po na pinaniniwalaan mo nang nandyan na. Faith must be released before it will draw from spiritual realm. So, mauuna muna yung pananampalataya. So, ngayong umaga, anumang bagay na ninanais mong maganap in the natural sa buhay mo, kaya mo ba itong paniwalaan na binayaran na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? And once that you have received it by faith, be ready because it will surely manifest in your life. Kapag pinaniwalaan mo. Basta't ang gagamitin po nating faith ay faith ni Jesus. Hindi yung pananampalataya lang natin. Pananampalataya lang natin, pag medyo lumilipas na yung mga araw, Lord, wala na yata. Parang pinapalo up na natin. Pinapalo up na natin yung mga biyaya. Lord, sana yung yung request date ko, ito. Yung due date, bibigyan kita ng due date, Lord. hanggang ano na lang. No? Kasi medyo nadidelay. Pero alam niyo po, faith must be released.
Para po, before it will draw, yung spiritual realm, yung mga sinasabi nating pagpapala na nandyan lang sa ere na binayaran ng Panginoon, kailangan po ng palataya. And faith is released by words and action. Kung pinaniniwalaan mo yung kagalingan, laging bubukas ang iyong mga labi at lagi mong sasabihin, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Binayaran niya, Panginoon, inaangkin ko na ang aking kagalingan. And then yung action mo, hindi na yung para kang laging healed ka na eh. Panampalatayaan po natin. Faith is released by words and actions. Pero umaga pa lang, kapag ang salitang lalabas sa ating mga labi, iulitin ko sinasabi ni Pastor Rositas, na ano bang klaseng buhay ito? Ito na naman. Problema na naman. Di ba? Kapag ganun lagi, meditate po natin at sinasabi natin yung words. Tapos pati yung action mo, yung parang wala ka ng pag-asa, ganun talaga. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, unahin mo yung muna ang Panginoon, ang pagsisimba, hindi lang yung pagsisimba. Hindi, unahin mo munang manampalataya ka sa Diyos. At panampalatayanan yung kanyang tapos na ginawa. Then all things shall be added unto you. Naalala ko yung hummus natin. Pag yun ang pinag-uusapan, naalala ko yung hummus natin sa nun eh. Districto kasi kami, doon sa may manggahan. Hindi nakakadalo. Pinapalo up po, sabi ni Pastor Bay, follow up nyo nga si nanay, ganito. Pinalo up ko po, sabi niya, alam niyo, Pastor, every Sunday, ang dami ng labahan. Ang dami naming kaya, yun, hindi ako nakakadalo. Kaya ito yun, hirap na hirap nga kami ngayon, parang ganito, ang daming problema kapag hindi ka pala nakaka-attend. Kayo ba nararamdaman nyo kapag hindi kayo na-attend, marami kayong problema? Nung Old Testament mindset, ganun tayo kasi ang inaakala natin, pinarurusahan tayo ng Diyos at minsan pinagaganda natin, ginigising lang tayo ni Lord. At kapag medyo may problema, ano sinasabi? Pinapalo tayo ni Lord. Ito palang si Lord na mamalo. At, no? Gaano kaya kalakas yung palo ni Lord? So, depende. Kapag medyo severe yung problema, naku, malakas na pagpalo ito, dapat magising. Sabi niya, alam niyo po, siyempre, living under the law, at saka noon talagang religious Pag nasabi mo yung word of God noon, naku, matalim. Sabi ko, Nay, sinasabi ng word of God, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Inuna mo yung labada, so gamitin natin, seek first the labada and all the labadas will be added unto you. Kaya hindi ka talaga makaka-attend. Naku, lalong nalungkot si nanay, lalong na condemn, Pero umatin naman na sumunod. Pero nung umatin niya pagsunod, Pastor, hindi ako naglaba. Hindi pa pala ako, Pastor. Brother, hindi ako naglaba ngayon. Tapos nung sumunod na, alam mo pala, may pagpapala talaga sa pagdalo. Alam niyo, hindi na ako nahihirapan. Ngayon, naglalaba ako, the joy of the Lord is my strength. Ganun pa yung kanta niya. Somehow, totoo naman, na kapag talagang inuna mo, at totoong-totoo naman talaga yon. Unahin mong manampalataya sa Kanya. Unahin mo naman muna. Kasi tayo, ang priority natin, nakatuon sa sarili natin para tayo pagpalain. Kaya natin ginagawa yung mga bagay. Pero alam niyo bang merong higit na Diyos na nag-aalala sa atin, na gusto niya ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya lang hindi lang tayo lumalapit sa Kanya, inuna na natin yung iba. No, once na inuna mo, Panginoon, Lord, bago po ako kumilos, Lord, nananampalataya po ako, ito sa gagawin ko, sasamahan niyo po ako, Panginoon. No, lalo na yung in line with the Word of God, in line with His will, yung gagawin mo, hindi maaring Diyos, He is not unjust, na hindi Kanya sasamahan, hindi niya ibibigay sa iyo yung victory. No. Noon pa man, binigay niya na eh. Kaya lang, kailangan lang natin pong magtiwala talaga sa Kanya. So, when we meditate on what God has given to us in grace, then our actions of faith will release those blessings in the natural. Then, doon na yung darating that we will be blessed in what we do, in all that we do.
sa lahat ng bagay natin gagawin. Mauna muna, paniwalaan po natin yung kanya pong ginawa. So now we can now love, give, pray, serve, and live a holy life because of the love, riches, authority, provisions, and holiness we have already been given in Christ. Magagawa na natin yun. Wala nang imposible. We can do all things through Christ who strengthens us kapag tayo po ay nakatuon sa Kanya, sa Kanyang tapos na ginawa. So we have already been blessed because of Christ's redemptive work. Alam naman natin lagi yun eh. No, lagi nasasabi sa atin, yung ginawa ng Panginoon, yung inialay niya yung kanyang sarili para sa atin, yung pagsasakripisyo niya, yung ginawa niya, it is for us so that we can act in faith in those blessings and find that we are blessed in what we do. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon, we have already been blessed dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang tapos na ginawa. So, if you are struggling in doing what you know, what you should do, as Christians, sabi po, kailangan alam mo lang kung ano ka sa kanyang harapan. Ang dami namang paraan para malaman who we are in Christ, yung ano yung ano yung mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Kailangan lang natin magbasa. Kailangan lang natin mag-aral ng salita ng Panginoon. So, alam nyo ba kung sino kayo sa harapan ng Panginoon? Madali lang naman yun. Our identity in Christ, in Jesus. I-google mo lang. Hindi po. Maganda mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung kailangan nyo ng tulong, pwede po. Basta titingnan nyo lang po yung mga pinag-aaralan. Pero dito tinuturo natin yan eh. Tinuturo po eh, who we are in Christ, our identity in Him. Paunti-unti. Kasi ang dami nating benepisyo na tinanggap mula sa Panginoon. Who we are in Christ, we are accepted, we are secure, we are significant, we are in the beloved. Dami po, no? We are all recipients sa lahat ng binayaran ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, and we can do all things through Him who strengthen us. May marami tayong kayang mga bagay na gawin sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa atin. So marami po. Ang kailangan lang, let us meditate the Word of God and know who we are in Christ. And then meditate on scriptures that tell us what He has been given and who we are in Christ. And you will find the grace to do things na kung saan hindi ka mag-aalala, teka, magtatagumpay ba ito o hindi? Lahat ng bagay natin gagawin ay meron pong pagtatagumpay. So, let us abide in the perfect law of liberty by keeping our eyes firmly fixed on Jesus and trusting His indwelling Spirit to guide us. No, we choose to rest instead of worry, knowing that our Heavenly Father cares for us and is well able to bring His purpose to pass in our lives. Choose to rest instead of worry. Ngayong umaga, marami ba kayong concern? Marami tayong pangangailangan? Meron ba kayong balak na mga bagay na gawin? May mga hinihingi kayo, Lord, meron akong ganitong papasukin, meron akong business na, Lord, i-bless mo ba yung gagawin ko? We will be blessed in all that we do. Basta tayo po'y nakatingin sa Kanya at inaangkin po natin na, Lord, kasama ito sa binayaran mo eh. So kasama ito sa mamanahin ko. Kaya ngayong umaga, inaangkin ko na Panginoon. So we choose to rest instead of worrying. Kasi under the old covenant, to abide by the law means keeping all the rules na sinasabi. Para ka mapagpala noon, kailangan mo sundin to. Kailangan mong gawin tong bagay na iniutos. Kasi kapag hindi mo sinunod, ang kasunod po noon ay sumpa. But under the new covenant, to abide is to rest. Hindi po yung rest na pamamahinga ng tulog. Kundi yung rest means to put our complete trust in Him or to dwell in Christ. Pag sinabing abide, you will make Him your permanent residence. Hindi ka na lilipat pa ng ibang residence siya o ng tahanan, kundi doon ka na lang sa Panginoon, sa Kanyang paghahari, nakapaloob sa Kanyang kalooban. So,
tayo pong lahat ay pinagpala na ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga muli sa kapatid mo, ikaw ay ganap na at kumpleto. Wala nang kulang sa'yo. Labis-labis at walang kulang ang biyaya na tinanggap mo mula sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! So, I hope na meron po tayong natutunan kahit na po saglit at mababaw na pag-aaral. Pero mas nanaisin ko pong maging mababaw sa pagtuturo at pag-aaral. Basta't malalim po yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos sapagkat maipamumuhay po natin po ng tama. So ngayong umaga, ano man yung concerns po natin, He is able to accomplish anything. Hallelujah. Parang masyadong malaki, Pastor. Malaki naman ang ating Diyos. Mas malaki siya sa lahat ng iyong pangangailangan. Kaya ano man ang kailangan po natin, kaya ibigay ng Panginoon. So let us just come before the Lord in prayer and let us continually worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As our heads are bowed down and our eyes closed, let us just meditate upon the goodness of our God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God, sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon, para po sa amin. At sa umaga pong ito muli, tumatayo po kami sa iyong harapan. Panginoon, kasama ang mga kapatiran na narito, Panginoon, sa sanctuary. And even sa mga kapatid po namin, Panginoon, na kasama po namin sa online. Lord, we believe in your finished work, O God. And thank you, Lord God, that you have said in your words, hallelujah, that those who look into the perfect law of liberty, yung taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work. Sino mang, Panginoon, na gagawin, susundin ang iyong kalooban, Panginoon, at makikinig sa iyo for your instructions, O God. Panginoon, this man shall be blessed in his deed. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin in anything that concerns in us. Kaya sa oras pong ito, Lord, speak into the heart of your people, O God, as we worship you, Lord. Reveal yourself unto them sa mga susunod na araw. And by the grace of God, at yung pananampalataya, Panginoon, namin na nagmumula sa iyo, na gagamitin po namin, ay maging daan upang ang lahat ng bagay, Panginoon, namin gagawin ay pagpalain mo.